Umaksyon na po ang NAPOLCOM, National Police Commission. Yan po kasi ang nagdidisiplina sa mga pulis. Sinuspindi na ang 12 mga pulis na sinasabing sangkot sa missing sa Bungero. Okay? Ito po ay yung patuloy na investigasyong ginagawa ng National Police Commission para madisiplina mga pulis. Ito hiwalay pa ito sa ongoing investigation ng NBI, DOJ at PNP, doon naman po sa mga posibleng mastermind at iba pa. Pero dahil nga po nag-file ng multiple murder, illegal detention ang mga kamag-anak ng missing sa Bungero, sa DOJ, ay mukhang mayroong panawagan daw ho si Mr. Atong Ang na kinasuhan na huwag daw magpaniwala doon sa kanyang mga tauhan. Ano yung kanyang mga taong naging testigo ngayon? Ay ganun ba yun? Ay problema yun pong mga biktima ay from day one ay naniniwalang si Atong Ang baka daw may kasalanan talaga eh. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Epektibo, self-serving at walang katibayan. Kanyang tinawag ng abogado ni Atong Ang mga pahayag ni Julie Dondon Patidongan na nagturo kay Ang bilang mastermind sa kaso ng missing sa Bungeros. Git ng abogado ni Ang, inosente ang kanyang kliyente sa patong-patong na reklamo ng mga kaanak ng mga sabungero. Kabilang na riyan ang multiple murder, serious illegal detention and enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Hinikayat ng kampo ni Ang mga kaanak ng mga nawawalang sabungero na suriing mabuti ang mga pahayag ni Patidongan at timing nito. 15 taon daw na empleyado sa organisasyon ni Ang si Patidongan na pinalabas daw na siya ang pangunahing tauhan at utusan ni Ang. Tinawag niyang master manipulator si Patidongan. Ginamit umano ni Patidongan ang posisyon nito para mag-operate ng kanyang criminal network ng illegal na sugal, kidnapping, pangingikil at intimidasyon. Gamit ang mga resources ng grupo nang hindi nalalaman ng kanyang mga boss. At dahil nanganganib na ma-expose matapos isangkot sa pagkawala ng isang kakompetensya sa sabong noong nakaraang taon, itinuro nito ngayon ang kanyang mga boss bilang mastermind para makaiwas sa pananagutan. Welcome naman daw sa kampo ni Ang paghahain sa kanya ng mga reklamo na pagkakataon daw para masagot ang mga paratang. Sinisikap ng GMA Integrated. Ayan, so yan po yung lumalabas ngayon. Thank you sa GMA News, report na yan. So, side po ni Atong Ang yan. Ay siyempre, ipapile na yung kaso, sa korte nila dapat ipaliwanag. Ngayon, sino ba ang kapitalista? Sino ba ang big boss ng sabong? Ito kasing magkakapatid na alias Totoy, sila ho'y mga tauhan lang. 15 taon pala silang magkasama. Abay, marami talagang alam yan. Alam nyo, yung ganong 15 taon na magkakasama kayo, imposibleng wala kang malaman sa operation. Maging personal na buhay, personal na galaw. Malalaman mo, more or less, ang mga ugali, pagkatao, at business ng amo mo sa loob ng 15 years. Ganun yan eh. Yung 15 taon na pagkakilala mo at pagsasama mo sa iyong employer, marami kang malalaman doon. Kung wala kang malalaman, ay talagang walang pakinabang sa iyo. Anong klase ka namang tauhan or empleyado kung wala kang alam sa company o kampanya or boss mo na ginagawa. Ayan ho ay legal na sabong pero humantong sa karahasan. So ang daming kaso. Grabe. Multiple murder, non-bailable offense yan, illegal detention, bribery, lahat to, napakarami. Kalaboso talaga pag napatunayan. Pero ang testigo rito, yan po mga security at mga tauhan, yan ang mabigat. So pati pulis at kung sino-sino dami na. Kaya nga sabi ko nga, yung 12 pulis ay sinuspindi na, preventive suspension na nga po ang ginawa ng NAPOLCOM. So tuloy-tuloy na yan. Actually, matagal na yung mga pulis na yan na nasa holding area na. Kumbaga sa hindi na ho nakakapagtrabaho. Nasa loob lang ng Kampo Krame. Hindi sila pwedeng i-assign sa kahit na-disarmahan na din yan, nandun lang sa Krame, so wala na siyang trabaho. Ngayon ay sinuspindi na, so wala na talaga. Tuloy-tuloy na yan kasi involved sila. Marami pong madadamay yan. Ang pinakamaganda rito, yung mga police na identify na sinuspindi na NAPOLCOM, magsalita na kayo. At tumulong kayo sa investigasyon para mabigyan ng hustisya ang pamilya ng naghahanap na sa nawawalang mahal sa buhay. Ayan.
talagang malinaw na no one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Yan po ang prinsipyo na huwag natin kakalimutan. Kaya madalas kong sinasabi yan. Hindi dahilan at katuwiran na hindi mo alam ang batas. Kaya ka nagkamali. Hindi tinatanggap ng korte yan. Ignorance of the law exercises no one, hindi po tinatanggap yan. At yung batas kahit kanino, kahit sino ay tatamaan. Kasi sa batas naman, walang sinasabi na para lang ito sa mahihirap. Para lang ito sa walang koneksyon at walang kapangyarihan. Walang ganon. Lahat ay mananagot kung nagkasala. So sa ngayon, si AA ang tinuturing ng mastermind at wala pang ibang mastermind. So hanggang doon ba sa kanya, abangan natin yan. Mahaba pong investigasyon ito. Kaya ako lang ina-update ito kasi baka makalimutan nyo, marami na nagpuputukang issue ngayon tungkol sa corruption sa gobyerno, tungkol sa Supreme Court impeachment. So itong missing sa Bungero issue ay isa ho sa mga balitang hindi dapat makalimutan kasi ito ay paglabag sa karapatang pantao ng pamilya. Ano man ang kailang pagkakamali sa ating mga batas at sa kapwa nila, pero yung kuhanin mo ang buhay ay yun po ay sukdulan na kasalanan. Kasi walang karapatan ang tao, Pilipino ka man o hindi, na kumuha ng buhay ng ibang tao, ng ibang lahi o na kung sino man. Wala. Lalo na sa Pilipinas, walang death penalty. Walang parusang bitay dito. Bakit yung binibitay yung mga tao? Kung kayo nagkagulangan, nagkagulo sa partihan ng pera, nag-away sa pera, dapat nagdimandahan na lang. Pero buhay ang kinuha, so ibig sabihin malalim na away. Malaking pera ang pinag-awayan. Malaking negosyo ang nasa likod nito. Hindi ito bari-barya sa totoo lang. Ayan, no? So, no one is above the law. Good luck sa ating mga otoridad. Na-file na yung kaso, uusod na yan, pero ongoing pa ang investigasyon at yung mga ebidensya tungkol sa mga buto-buto. Kahapon, minarecover na naman. Grabe sako-sako. Minarecover na naman mga buto. Then sa Taal Lake, kasi hindi pa tapos, natigil lang pansamantala nung magkaroon ng mga bagyo at saka habagat. So ngayon, maganda ng panahon, nag-resume ang paghahanap, nakakita na naman. So sasailalim uli yan sa DNA test para makumpara doon sa pamilya na nawawala at saka yung buhay at yung nawawala para mas maging matibay na ebidensya. Hindi naman lahat Kung halimbawa 100 tao yung nawala, hindi kailangan lahat na 100, yung 5 lang o mga 10 lang, sapat na ebidensya na yun. Yung mapatunayan lang na yung mga buto doon sa Taal Lake na nahukay, na recover, ay talagang sa tao, sa kamag-anak ng mga naghahanap ng pamilya, pasok na yun. Ebidensya na po yun. Hindi kailangang hanapin lahat yun kasi hindi ganun kadali. Mahirap na trabaho yun. Please like and share ng ating video.